Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Enrique. Ito ay kwento ni Tatay Eleazar. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Samar. Maaliwalas ang panahon, pero hindi ang mukha ni Tatay Eleazar na mas punit pa kaysa diaryong nilamutak ng asawang si Nanay Norma. Nasa tindahan sila ngayon. Kanina pa niya napapansin na ang bawat dumaraan ay dumadampot ng iilang butil ng panindang bigas sa baysubo. Oh, kahit siguro plan siya ng yumao mong ina, hindi kayang ayusin niyang mukha mo. Ano ba yung ganyang reaksyon, Eleazar? Umayos ka nga kung gusto mong may lumapit sa tindahan natin. Wika ni Nanay Norma. May lumalapit nga, pero palihim namang nagdanakaw. Basta-basta na lang dumadampot ng bigas sa baysubo, oh. Ayun, tignan mo. Napatayo mula sa kinauupuan si Tatay Eleazar. Sabay turo sa babaeng pasimpleng dumukot ng bigas. Pinandilatan niya at sinamaan ng titig. Nagulat pa ito sa lakas ng kanyang boses. Nagmamadaling lumayo ang babae dahil sa takot. Ikaw talagang matanda ka. Huwag mo nga takutin. Paano tayo makakabenta kung para kang aso na susunggab sa mamimili? Mamimili? May mamimili bang basta na lang dadakot ng hindi nagpapaalam o nagbabayad? Hindi natin hinihingi ang mga paninda dito. Malulugi tayo niyan. Alam mo ikaw, malapit na ako mainis sa'yo ha. Hindi mo ba napapansin? Naglilihi yun. Kahit kailan ang hina talaga ng kokote mo, sumasabay na sa katandaan. Aba wala akong pakialam kung naglilihi o hindi. Dinadamay nila ang paninda. Kung gusto nila ng bigas, bumili sila. Diyos mio, manahimik ka na nga lang, ang ingay-ingay mo. Maliit na bagay pinapalaki. Napabuntong hininga na lamang si Nanay Norma nang buhati ng asawa ang sako ng bigas at ipasok sa loob. Hindi niya na pinansin dahil magkakasagutan na naman sila. Baka mas mahaba pa ang sagutan kaysa sa listahan ng nabentang paninda. Nasanay na rin siya dito dahil may ugali itong mahirap intindihin. Mas nauuna ang pagkamainitin ng ulo kaysa pangunawa. Makalipas ang ilang oras, dumadagsa na rin ang mamimili sa munting pamilihan na meron lamang iilang tindahan. Hindi ito ang palengke ng bayan pero dahil malayo, ginawa na lamang ng paraan para makabili ng pangangailangan sa araw-araw nang hindi na dumarayo pa sa mismong sentro. Gulay at bigas ang pangunahing paninda ni Nanay Norma at Tatay Eleazar. Naging abala na rin ang lahat ng tendero-tendera dahil siksika na at dami ng bumibili. Araw ng linggo kaya dagsa ang mga tao. Sa kabila ng pagiging abala ng lahat, nasa sulok lamang si Tatay Eleazar. Ni hindi man lang naisip na tulungan ang asawa na kaliwat kanan kung kumilos dahil sa dami ng customer. Pagkatapos ko rito, may matanda talaga akong masasakal. Hindi man lang marunong tumulong. Kitang maraming bumibili, paupo-upo lang. Kahit anong pagpaparinig ni Nanay Norma sa asawa, wala itong pakialam. Nakaupo lang at panay ang pagmamasid sa paligid. Seryoso ang pagmumuka na parabang may napansin. Makalipas ang ilang minuto, tumayo na ito at nagsimulang maglakad. Nakisiksik sa dumadaan hanggang sa naaktuhan ang taong sinusundan. Subalit hindi naabutan dahil napansin siya. Mabilis itong kumilos upang umalis. Pagkabalik sa tindahan, sermon ng asawa ang bumungad sa kanya. Ano ba, Eleazar? Maiya ka naman. Ang laki-laki ng katawan mo, tapos
tapos wala kang balak na tumulong. Buhatin mo tong bigas. Iatid mo dun sa sasakyan ng bumili. Lakad ka ng lakad, parang may-ari ka ng buong palengke. Yung bumili ka mo ang magbuhat yan. Ay nako, alis muna ako, Norma. May mahalaga akong pupuntahan. Abat! Oy! Eliazar! Bumalik! Ay nako talaga! Hindi na pinakinggan ni Tatay Eliazar ang asawa. Nagmamadali siyang umalis upang puntahan ang nakitang lalaki. Nakaabot si Tatay Eliazar sa bakanteng lote kung saan puro kambing, kalabaw at baka ang naroon. Tahimik na kumakain ng mga damo. Kanina pa niya pinag-obserbahan ng paligid pero hindi na makita ang sinundang lalaki. Nang hindi na talaga mahanap, umuwi na lamang siya. Laking gulat nito nang makita ang asawa na naroon sa tahanan. Oh Norma, ano ginagawa mo rito? Hindi ba't sa tindahan kita iniwan? Teka, baka hindi ito yung asawa ko. Hoy! Kung sino ka, lumayas ka sa pamamahay ko! Hahampasin sana ni tatay ng nadampot na walis ang hinihinalang elemento. Pero naunahan siya. Imbis na masindak, napaaray matapos mapingot sa tenga. Anong pinagsasasabi mo dyan? Baliw ka ba? Sino naman ang gaganahan magtinda kung mag-isa lang ako? Mariosep, dapat ikaw yung naroon kasi lalaki ka. Pero daig mo pa yung babae sa pagiging senyorita. Hindi man lang magawang tumulong. Nagpapalaki ka ba ng itlog? Hoy, manahimik ka ka. Pinapahiya mo ko eh. Paano kung may ibang makarinig dyan sa sinasabi mo? Mamaya isipin na lang ano eh. Na ano, Aber? May yahiya ka pang nalalaman dyan ang tamad-tamad mo. Diyan ka na nga. Naibaling na lamang ni Tatay Eliazar ang paningin sa ibang direksyon upang maiwasang mas mainis palalo sa asawa. Saktong dumating si Paring Kalo, ang dating kababata na nakatira sa kabilang bayan. Paring Eliazar, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkikita. Mukhang nasa maayos na kalagayan ka. Anong sekreto? Wika ni Paring Kalo. Oh, bakit ka na naman nandito? Gagalitin mo na naman ba ako? Hoy nako Kalo Alam mong mainitin ang ulo ko. Kaya mas mabuti pang umalis ka na kung wala kang magandang gagawin dito. Eto naman, hindi ba biro? Seryoso talaga ako ngayon. Kailangan ko ng tulong mo eh. May umaarangkadang aswang sa amin. Alam ko meron kang tinatagong gamit dyan. Tulungan mo naman ako. Diyan tayo magaling eh. Talaga bang may aswang sa inyo, Kalo? Mamaya nagsisinungaling ka na naman para pumunta ako sa inyo tapos pagdating doon lambanog ang meron at hindi nilalang. Alam ko na yung galawan mong ganyan eh. Balak mo kong lasingin tapos uutuin mo ko. Seryoso nga kasi ako, totoo na talaga ngayon may aswang sa amin. Alam mo pare, naubos nga yung kambing ng kapitbahay namin eh. Yung mga manok, nadali din. Baka ninakaw lang. Wag ako Kalo, marami akong gawain dito sa bahay. Palagi akong tumutulong dito. Wala akong panahon sa kalokohan. Mas gusto ko nilalaan yung oras ko sa pagtulong sa asawa ko. Akala mo talaga hindi ko narinig yung sinabi ng asawa eh. Ano? May sinasabi ka ba? Hindi. O ito, tignan mo. Sapat na bang patunay ito para maniwala ka? Napatingin si Tatay Eliazar sa kanang hita ni Paring Kalo na merong napakahabang peklat. Nung nakaraang buwan, may nasalubong ako habang papauwi. Isang uri ng hayop pero doble yung laki. Mabuti na lang napadaan yung kapitbahay kaya natulungan ako. Nailigtas pero ito nga, may sugat na naiwan. Ano? Ayaw mo pa rin bang maniwala? Paring Eliazar, seryoso na ako ngayon. Kailangan ko ng tulong mo. Napaisip si Tatay Eliazar. Ilang beses na siyang naloko ni Paring Kalo. May aswang daw sa kanila pero pagkarating doon,
Nakahilerang galon ng lambanog ang naabutan. Ang resulta na isahan, nalasing. Pero sa sitwasyon ngayon, parang totoo na ang sinasabi ng kaibigan. O sige, siguraduhin mo lang talaga na totoo yan dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Nagkakaintindihan ba tayo, Kalo? Abay, oo naman. Maganda ka na. Pupuntahan ko lang yung inarkilang tricycle. Doon kasi nakakaparada sa may bandang labasan. Babalikan kita, ha? Sa pagtalikod ni Paring Kalo, nagmamadali nang pumasok ng tahanan si Tatay Eliazar upang asikasuhin ang mga gamit. Sa kanyang paghahanda, sumingit ang asawa at nakiusisa. Ano, lalayas ka na naman? Ang kapal talaga ng matandang to. Wala na ngang nagawang tulong dito sa bahay, lalayasan pa ako. Kung may babalik ko lang yung panahon talaga, sana hindi kita pinakasalan. Hoy Norma, magtigil ka nga, puro kadakdak. At saka hindi naman ako lalayas, may pupuntahan lang ako. Doon sa lugar ni Paring Kalo, may nanggagambala daw doon eh. Yan tayo. Kapag usapan ng mga kung ano-ano, ang bilis mong rumisponde. Samantalang sa paghuhugas ng pinggan, hindi mo magawa. Ilang araw na yan sa lababo, oh. Wala ka bang pakiramdam? Ay naku, pwede ba isang tabi mo na muna yan? Parang yan lang eh. Mas mahalaga ang mapuksa mga nilalang. Maaaring madamay ang mga tao kapag nagkataon. Eh hindi. Hindi ka aalis, dito ka lang. Marami kang gagawin, maiya ka naman, Eliazar. Kawaan mo naman yung asawa mo. Hindi na makahinga sa dami ng gawain. Ay bahala ka dyan, nag-iinarte ka lang, hindi bagay sa'yo ah. Oy, lalayas. Ay talaga, bumalik ka. Itong matandang to. Hindi pinakinggan ni Tatay Eliazar ang asawa. Nagmamadali na siyang lumabas. Nakasalubong niya si Paring Kalo. Nagtataka dahil malakas ang sigaw ni Nanay Norma. Anong meron, pare? Uminit na naman ba ang dugo ni Maring Norma? Inaway mo na naman ba kayo talaga, oh? Mula pagkabata hanggang sa ngayon, nagbabangayan pa rin kayo. Yung away nyo pambata eh. Sige na, umalis na tayo bago pa tayo maabutan yan. Mamaya hindi kita masamahan, ikaw din. Sige pare, pero parang nakakabastos kasi kung hindi ko kakausapin si Mare. Nandito na lang din ako eh. Kukumustahin ko muna siya. Sabing magpaandar na eh, malapit na siya. Gusto mo yatang hindi kita matulungan? Umalis na tayo, bilisan mo! Wala nang nagawa si Paring Kalo kung hindi paandarin ng tricycle. Parurutin bago makalapit si Nanay Norma na merong bitbit na mahabang kawayan. Balak itong ihampas sa asawa. Natatawa na lamang siya dahil hindi akalain na muling masasaksiyan ang tila batang pag-aaway ng dalawang matanda. Magmula pa noon, noong nagliligawan pa lamang ay palagi na itong nagbabangayan. Wala yata ang araw na lilipas na hindi sila nagpapalitan ng salita. Ngunit kahit ganun, mahal nila ang isa't isa. Kahit hindi nagkakasundo sa halos lahat ng bagay dahil sa katamaran ni Tatay Eliazar pagdating sa mga gawain. Si Nanay Norma na lang ang madalas na kumikilos. Sa kabila nito, suportado ng asawa ang pagiging antingero ni Tatay Eliazar. Paminsan pa nga ay inaalalayan siya sa tuwing may dadayo sa kanilang tahanan para magpatulong. Pero na nagsimulang uminda sa pananakit ng katawan buhat sa katandaan, ipinagpaliban na ito ni Nanay Norma. Nang mas lumala pa ang katamaran ni Tatay Eliazar, wala na talagang balak na tumulong kahit sa magaang gawain. Dito na tumutol si Nanay Norma. Pinipigilan niya ng manugis ng aswang dahil sa inis na mas aktibo pang tumulong sa iba kaysa sa kanya. Pero matigas ang asawa at ayaw makinig. Ipinagpatuloy ang gawain bilang antingero. Paminsan ay sinusumpa pa ang asawa buhat ng galit.
Nakarating na sila Tatay Eliazar sa bahay na kinalakihan ni Paring Kalo. Pagkababa ng tricycle, masasabing iba ang sangyo ng hangin sa lugar. Sa palagay ni Tatay Eliazar, napadaan ang nilalang bago pa sila dumating. Pero sa isip ng antingero, kung napadaan nga lang ba ito o naroon pa rin sa lugar. Medyo malayo-layo yung bahay namin ha. Lumipat kasi kami nung pinaayos ng munisipyo yung kalsada. Konting tiis lang sa paglalakad makakarating din tayo. Aba, nasa na yun? Eto talagang matandan to. Hindi mo alam kung antingero magdanakaw eh. Bigla na lang nawawala. Pare! Ay! Asan ka? Lingid sa kalaman ni Paring Kalo na lumihis ng daan ng kaibigan. May napansin ito sa kabilang daan. Hindi na nakapagpaalam. Habang tinitignan ito ni Tatay Eliazar, may babaeng nakaupo sa tabi. Sa bahaging siksikan ang mga halaman. Nang makita siya, nagmamadali itong tumayo at natatarantang tumakbo. Sinundan niya at nang harangan ay tinanong. Sandali lang ha. Ikaw ba yun ang gagambala dito? Oy babae, wag mo kong artehan ng ganyan. Hindi uubra sa akin yung baliw-baliwan mo kuno. Nararamdaman ko. Merong kakaiba sa'yo kaya pwedeng umaming ka na. Bistado ka na Wika ni Tatay Eliazar. Napaayos ng tayo ang babae at saka masamang tumitig sa kanya. Ano pang gusto mo? Nananahimik ako dito tapos bigla ka maninindak. Nananahimik? Ayos ka rin Wag mo kong bigyan ng ganyang rason. Kilala kitang aswang ka Ikaw rin yung nasa kabilang bayan Swerte ka lang dahil inuna ko yung kaligtasan ng misis ko. Dahil kung hindi siya napahamak nung sandaling yon, malamang patay ka na. Anong gagawin mo ngayon? Papatayin mo ko? Di gawin mo. Ayos ka rin Talagang sinusubukan mo ko Akala mo yata hindi ko tinutuloy yung mga sinasabi ko Baka nakakalimutan mo. Wala kang lakas ngayon dahil may araw pa. Ang katulad mong aswang, kunwari baliw pero sa gabi napakalakas. Dahil sinubukan mo ko pagbibigyan kita. Naalerto ang babae nang dukutin ni Tatay Eliazar ang pulang pakete sa kanyang bulsa. Bago pa man mailabas ang mutya ay kumaripas na ng takbo ang babae. Nasundan naman ng matandang antingero hanggang sa umabot sila sa kagubatan. Nang wala nang mapuntahan, napilitan ang aswang na harapin ng kanyang hantungan sa kamay ni Tatay Eliazar. Hindi na pinalampas ang pagkakataon. Nilapitan niya ito. Walang pagdadalawang isip na isinubo ang butil ng mutya ng bigas. Mariin na tinakpan ng bibig upang hindi mailuwa hanggang sa mangisay. Ilang sandali pa, dahan-dahang nawala ng lakas at unti-unting sumara ang mga mata. Nang humandusay na sa lupa, napailing na lamang si Tatay Eliazar. Napadasal bilang paggalang sa kaluluwa ng yumaong tao. Kahit papano, may kaluluwa ang isang to. Ang pinagkaiba nga lang, halangang pagkatao mo. Nang masiguradong patay na ang aswang, kinuha ni Tatay Eliazar ang butil ng mutya. Hindi naman ito nalunok ng aswang. Pinahiran niya ang kumapit na laway ng aswang. Hinugasan ng langis at saka ibinalik sa pakete. Pagkatapos ng kaganapan ay dali-dali siyang umalis sa lugar. Naging maingat din siya. Hindi hinayaang may maiwang bakas na magtutukoy sa kanya. Kapag nagkataon na nalaman ng mga tao na siya ang pumatay, malaking problema ang aabutin dahil sa mga mata nila, isa lamang karaniwang baliw ang babae. Pagdating ni Tatay Eliazar sa kalsada, bumungad na ang nag-aalalang kaibigan.
Eto talagang matandang to, buti naman nagpakita ka na pare. Kung saan sana ako sumusuot para hanapin kay sa kabagaling. At saka, bakit ang daming kung ano na sa damit mo? Dumumi ko dyan sa kakauyan. Pasensya na ha, hindi ako nakapagpaalam. Ang sakit ng tiyan ko eh. Gustong gusto nang lumabas, ang dami nga eh. Gusto mong makita, halika tignan mo. Napakadugyot mo talaga. Kadiri, may banyo naman sa bahay eh. Talagang mas pinili mo pa dyan. Ay naku, halika na nga. Sumunod ka na sa akin. Kapag ikaw nawala uli bahala ka sa buhay mo. Pagkarating sa tahanan ni Paring Kalo, dumiretso sa kusina si Tatay Eliazar na parang bahay niya rin. Nagtimpla ng kape. Nautusan pa ang kaibigan na bumili ng tinapay. Nang makabalik, siya lang din ang kumain ng monay at hindi na nag-abalang mamigay. Etong matandang to patay gutom. Kakatapos mo lang dumumi, kumakain ka naman ngayon. Ano? May sinasabi ka ba, Kalo? Baka gusto mong makihigop ng kape ko. Gusto mo? Magtimpla ka. Hindi ako nagugutom. At saka pwede ba, hanapin mo na agad yung aswang para matapos na tayo ngayong araw. Ayoko nang ipagpabukas pa. Mamaya, hindi na lang hayop yung biktima nun eh. May madamay pang mga tao. May apo ko rito. Ilang taong gulang pa lamang. Kawawa naman kung madadamay. Wala na. Huli ka na. Babagal-bagal ka sa pansitan. Malamang sa ngayon, nagsisimula ng kainin ng bulate ang katawan ng aswang. Wala ka nang dapat ipag-alala. Ligtas na kayo, maging ang buong sityo. Ano? Ay, paano nangyari yon? Kakarating mo lang Kanina habang dumudumi ako, sinabay ko na yung aswang, pinatumba ko na. Ginugulo ako eh. Wala na. Tapos na. Natulala si Paring Kalo sa sinabi ni Tatay Eliazar. Hindi niya mawari kung nagbibiro lang ba ito o kung ano. Pero ramdam niya kay Tatay Eliazar. Totoo ang sinasabi nito. Kaya naman hindi na siya nagtanong uli. Nanahimik na lamang siya pero gulong-gulo ang isipan sa katanungan kung paanong napadali ang pagtugis sa aswang. Pagsapit ng hapon naganda na si Tatay Eliazar upang umalis. Babalik na siya sa tahanan. Hinatid naman ni Paring Kalo dahil may kalayuan at hindi kayang lakarin. Habang nasa daan, narinig nila ang usap-usapan tungkol sa natagpuang katawan sa kagubatan. Ay nako, kawawa talaga si Elena. Baliw na nga. Pinagkaisaan pa. Ayun, namatay tuloy. Kawawa nga eh. Tinakasan ng sariling pag-iisip. Mas kinawawa pa. Ay nako, linti talaga yung gumawa nun. Napatingin si Tatay Eliazar dahil sa sinabi ng kaibigan. Sumama ang kanyang loob. Pero hindi magawang sabihin na siya ang pinatutungkulan dahil baka mabuking. Minabuti niyang manahimik na lang kaysa madulas kapag nagsalita pa. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na din sila. Pagkababa ng tricycle, sumalubong kagad si Nanay Norma at pinaghampas siya. Ikaw, naisipan mo pa talaga bumalik. Sana hindi na lang. Ang kapal mong matanda ka. Pagkatapos mo ko layasan, babalik ka. Aba, wala na talagang ikakapal yung mukha mo. Hoy, ano ka ba, Norma? Papatayin mo ba ako? Ang lakas ng hampas nito, parang bakal yung kamay mo Akalo, tulungan mo nga ako. Ilayo mo yung demonyitang yan. Pari Eliazar, diyan ka na Hindi kita matutulungan. Away mag-asawa yan Bawal ako manghimasok. Nagmamadaling lumayo si Paring Kalo upang mabigyan ng oras ang mag-asawa. Nahihiya siyang manatili dahil pinagtitinginan ng mga kapitbahay at dumaraan ang dalawa. Tignan mo, hindi ka nagsibak ng kahoy. Ako ang gumawa at nasugatan ako. Kasalanan mo to ang tamad-tamad mo.
Eh ganyan tayo kapag nagkakamali ka, ako ang sinisisi mo. Kasalanan mo naman talaga eh. Kung gumawa ka ng gawaing bahay, hindi sana ako gagawa niyan. Ayan tuloy nagkasugat ako. Ang sabihin mo, hindi ka nag-iisip ng maayos. Imbis na kahoy yung tagain, yung kamay mo. Itong matandang to. Ayos ka. Sige tumakbo ka. Hahabulin kita ng itak. Santissima, sinasapian na talaga ng demonyo to. Kumaripas ng takbo si Tatay Eliazar bago pa maabutan ng asawa na hindi niya inaasahang hahabulin siya ng itak. Sa tanang buhay niya ngayon palang natakot ng husto. Maging ang mga kapitbahay ay kinabahan na sa kanila. Naging normal na sana ang bangayan, pero mukhang napasobra ngayon na ikinagulat ng lahat. Ano? Hindi ka ba bababa dyan? Sinasagad mo ko, Eliazar. Kung may babalik ko talaga yung panahon, sana noon pa. Tinispatsa na kitang matanda ka. Ako rin naman Kung may babalik ko lang sanang panahon, kapatid mo na lang sana'y naligawan ko. Ewan ko ba kung bakit ikaw may lahi kang demonyo. Ngayon pa talaga lumabas yung ugaling yan. Sana noon pa para naiwasan ko na. Wika ni Tatay Eliazar habang nakatingin sa baba. Nasa kalagitnaan siya ngayon ng puno ng niyog. Umakyat na lamang dahil hindi na kaya pang tumakbo. Pero ngayon pa lang nangangatog na ang mga tuhod. Anumang oras ay pwede nang mahulog. Nang makitang nasa baba pa rin si Nanay Norma, napabulong na lamang siya sa sarili. Etong matandang to, kung kailan naging 60 anyos, saka nag-asal demonyo. Si Satanas talaga hindi marunong pumili ng sasapian. Sa asawa ko pa talaga na puro kulubot na ang katawan. Ano? May sinasabi ka bang dumuho ka? Wala! Pwede ba itigil na natin to? Hindi na tayo bata para sa ganito. Hindi ka ba nahihiya sa mga kapitbahay natin? Pinagtatawanan tayo dahil dyan sa ugali mo. Napapagod na ako dito. Kapag ako nahulog, mamamatay ako. Magmumulto ako, hindi kita titigilan. Sige ka. Di gawin mo. Sinong tinakot mo, Aber? Ngayon ngang buhay ka para ka ng multo Huwag kang uuwi sa bahay ha. Sinasabi ko talaga sa'yo. Nakahinga si Tatay Eliazar. Tumigil na mismo ang asawa. Akala pa niya hindi na siya makakababa mula sa pagkakalambitin sa puno ng nyog. Napasalampak sa lupa dahil sa matinding pangatog ng mga tuhod, pawisan at kabadong-kabado. Sus Mariosep tong asawa ko. Asawa ko ba siya o ibang tao na? Hindi ko na yata kilala yun Mamamatay ako nito nang wala sa oras. Pinalipas muna ni Tatay Eliazar ang ilang sandali. Nang sumapit ang gabi, binalak niya nang umuwi upang makapagpahinga. Pero nang nasa bakuran na siya, bigla siyang tinabla ng takot. Nakita niya ang asawa na abala sa gawaing kusina. Dinig na dinig pa ang mga sinasabi nito. Naiya na tuloy siyang pumasok kaya naupo na lamang sa labas. Habang nasa ganong sitwasyon, biglang dumating ang kapitbahay na si Mang Jojo. May kasamang mag-asawa na hindi pamilyar sa kanya. Magandang gabi sa inyo, Tatay Eliazar. Sila pala si Gino at Elena. Kaanak ko galing kabilang bayan, nandito sila para humingi ng pabor sa'yo. Sana matulungan mo. Bakit? Ano bang meron? Anong problema ng dalawang to? Ito po kasing asawa ko, Tatay Eliazar Nabuntis tapos nung nanganak na, patay yung bata nung lumabas Ang sabi ng pinuntahan naming manggagamot, inaswang daw yung sanggol. Hindi niya kayang humarap sa aswang dahil wala siyang sapat na gamit. Nandito kami para humingi ng tulong sa'yo. Gusto po naming gumante sa hayop na pumatay sa anak namin Sana ho matulungan niyo kami. Wika ni Gino. Ay nako, umaarangkada na naman ang mga nilalang.
Naiintindihan ko ang sakit na dulot ng pagkawala ng inyong anak. Pero sigurado kayo, gusto niyong gumante. Kilala niyo ba ang aswang? Oho, hindi po ako pwedeng magkamali habang nagbubuntis ako. Yung kaibigan po ng yumao kong nanay, yung palagi kong kasama, dumadalaw siya sa bahay. Akala ko bisita lang pero may masamang pakay pala. Wika ni Elena. Paano ka naman nakakasiguro, iha? Masama ang magbintang ng walang sapat na patunay. Magkakasala lang tayo kung hinala ang pagbabatayan. May usap-usapan na po dati na aswang siya eh. Hindi ko lang masyadong napagtuunan ng pansin dahil bata pa ako noon. Hindi ko po alam yung mga ganitong bagay eh. Pero sigurado po talaga ako siya yung aswang. Sa tuwing pumupunta siya sa bahay, ako kagad yung hinahanap niya. Tapos palaging hinahawakan yung tiyan ko eh. Palagi nagtatanong ng tungkol sa bata, kung anong ipapangalan ko. Kaya nahinala naman po talaga, hindi ba? Ay nako, titignan muna natin, o siya. Umuwi na muna kayo dahil bukas na bukas. Magpapasama ako kay paring Jojo sa tahanan nyo. Obserbahan muna natin yung pinaghihinalaan yung aswang. Kapag sigurado na tayo, saka natin paparusahan, ayos ba yon? Gabi na kasi galing pa ako sa mahabang lakad eh. Hindi pa ako nakakapagpahinga. Sige po, wala pong problema, Manong. Aantayin ka po namin ha. Maraming salamat po sa inyo. Sige na, umuwi na kayo. Ihatid mo na lang paring Jojo ha. Gabi na, baka mapano yan sa daan. Nang umalis ang tatlong bisita, hindi maiwasang makaramdam ng lungkot ni Tatay Eliazar. Palaging nangingibabaw ang kanyang emosyon pagdating sa mga bata na nabibiktima ng aswang. Minsan na siyang nawala ng anak, kaya naiintindihan niya ang mag-asawa. Ang galing mo rin ano? Kapag ibang tao ang bilis mong tumulong, kapag may aswang natutugisin, alisto ka. Tapos dito hindi ka naaawa sa akin. Hindi ka marunong tumulong sa mga gawain. Halos mapatalon sa gulat si Tatay Eliazar. Biglang nagsalita ang asawa. Hindi niya namalayan ang paglabas at paglapit nito sa kanya. Nakatikim pa siya ng hampas ng sandok. Norma, masakit yan ha. Alam mo bang nakakabaliw ang paghampas ng sandok? Tumigil ka na. Eh di mabaliw ka. Wala akong pake. Hindi nito tinigilan ang paghampas kay Tatay Eliazar. At ang huli, nakahanap ng pagkakataong makatakas ang matanda. Nagmamadaling pumasok ng bahay at pinagsarahan ng asawa. Buksan mo to, Eliazar. Kapag ako nakapasok, talagang malalagot ka. Eh diyan ka na muna, ang ingay mo eh, nananakit ka pa. Sa labas ka matulog. Lumipas ang gabi na puro bangayan ang maririnig sa kanilang munting tahanan. Hirap din makatulog ang katabing bahay dahil sa lakas ng boses. Hindi lang sila sinuway dahil nahihiya. Hanggang sa pagsapit ng umaga, wala pa ring nagbago. Ingay pa rin ang mapapakinggan. Sige lang, umalis ka lang. Manugis ka ng manugis hanggang sa maubos ang lahat ng aswang sa mundong to. Huwag kang titigil ha. Maghanap ka ng nilalang na pupuksain mo. Gawain mo yan eh. Tungkulin mo bilang antingero. Pero huwag ka nang babalik sa bahay na to kahit kailan ha. Doon ka na lang. Doon ka manirahan kasama ng mga aswang. Napapikit na lamang si Tatay Eliazar sabay takip sa magkabilang tenga. Parang may tumutunog na kampana sa kanyang pandinig sa lakas ng boses ng asawa. Hindi na lang niya binigyan ng pansin. Tiniis ang kaingayan hanggang sa nakawala na siya nang makaalis ng tahanan. Galit na galit si Nanay Norma pero hindi niya magawang isang tabi ang pagtulong sa mag-asawang lumapit kagabi. Aniya pa sa kaloob-looban. Darating din ang oras, maiintindihan siya ng kanyang asawa. Ngayon mas kailangan niyang unahin ang mahalagang bagay. Sa tulong ni Mang Jojo, narating ni Tatay Eliazar ang bayang tinitirahan ng mag-asawa. Masyado na itong malayo pero dumating sila ng hapon
bago pa sumapit ang gabi. Ilang bundok ang kanilang dinaanan at batay rito, naintindihan niya ang kalagayan ng lugar. Hindi nalalayong pamugaran ng aswang. Mabuti naman po nakarating kayo bago sumapit ang gabi. Diyan po kasi sa bundok may aswang na nag-aabang eh. Kaya po walang naglalakas ng loob na lumabas dahil sa takot. Wika ni Gino. Gaano ba kayo kadalas aswangin dito? Halos gabi-gabi ba? Hindi naman po sa ganun, mas madalas po sila sa kabundukan eh. Madalang kong sumadya dito sa mga bahay. Matapos ang maikling usapan, binigyan ng espasyo na mag-asawa si Tatay Eliazar upang makapagpahinga. Pero hindi nito magawang matulog dahil nakikiramdam. Habang nakadungaw sa bintana, nahagip ng kanyang paningin. Isang ginang ang naglalakad. Pasulyap-sulyap sa tahanan ng bahay ni Gino. Nagmamadali naman siyang nagtago upang hindi makita. Katulad ng pagpapaliwanag ni Elena, ang babaeng ito ay ang kaibigan ng yumaong ina. Ang pinaghihinalaang pumatay sa kanilang anak. Nagkarga ng sabulag si Tatay Eliazar. Pinagmasdan ang matandang babae. Hindi niya magawang sumalungat sa paniniwala ng mag-asawa dahil tama sila. Ang babae nga ay isang aswang. Sino pa kaya yung minamanmanan nito? Hindi na buntis si Elena eh. Pero nandito pa rin siya. Ano kayang pakay ng matandang to? Wika ni Tatay Eliazar sa sarili habang hindi pa rin tinatantanan ng tingin ng babae. Ilang sandali pa ang lumipas ay nawala na ito. Dito na rin siya kumilos upang mailigpit ng maaga ang nasabing nilalang. Tatay Eliazar, alis po ba kayo? Hindi niyo po ba nagustuhan ng kwarto? Kung sakaling may gusto po kayo, sabihin niyo lang sa amin ha. Hindi. Ayos lang ang kwarto, pero hayaan niyo muna ako ha. May pupuntahan lang ako. Mag-ikot-ikot. Sandali lang to. Gabi na ho ah. Masyado pong delikado sa labas. Huwag niyo akong alalahanin. Gino, dito ka lang sa bahay ha, bantayan mo si Elena. Kapag may napansin kayong masamang amoy, yung kakaiba, yung hindi pangkaraniwan, isaboy niyo tong langis. Itataboy nito ang nilalang na umaaligid sa inyo. At saka akin na yung bote ng lambanog. Mas magandang may iniinom habang naglalakad. Teka, sandali lang po ah. Nasa panganib po ba kami uli? Hindi natin sigurado, pero mas mabuti nang maging handa at alisto. Tandaan niyo ang sinabi ko. Mag-ingat kayo rito. Huwag na huwag niyong pagbubuksan ng pintuan ng kahit sino. Maliban sa akin, maliwanag ba? Wika ni Tatay Eliazar. Tumango at naintindihan ng mag-asawa ang kanyang bilin. Nagmamadali na siyang lumabas upang masundan ng babae. Nakita niya ito sa daanan. Nagkatinginan pa sila ng ilang segundo hanggang sa nakilala nito kung sino nga ba siya. Kaagad hinabol ni Tatay Eliazar nang tumakbo ang matandang babae. Umabot pa sila sa kabundukan kung saan naroon ang ibang kalahi ng matandang babae. Dahil malakas ang tangan niyang mutya, sila ang nagkusang umatras. Lumagok pa ng alak si Tatay Eliazar habang tinitignan ang mga nilalang. Yun naman pala eh. Marunong pala kayong makiramdam. Magkusa kayong umalis para hindi na ako mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa inyo. Akala ko kung sinong matigas eh. Ayos tong alak na to ah. Masarap ang lasa. Wika ni Tatay Eliazar. Nag-alisan ang mga nilalang na nag-aabang sa kabundukan. Pero yung babae na kanyang hinabol, nanatiling nakatayo sa hindi kalayuan. Tila hinahamon siya batay sa paraan ng pagtingin. O lalabang ka? Ang tigas din nito Yung mga kasama mo nga umalis tapos ikaw nandito pa. Gusto mo bang mamatay manang? Hanga din ako sa'yo eh. Bistado ka na nga.
Hindi ka pa natatakot? Dinukot ni Tatay Eleazar ang paketeng pinaglalagyan ng mutya. Uminom ng alak. Nang tangkang gagamitin na para puksain ang aswang, nagmamadali itong umalis. Kung kaya't natigil muna ang gawain para habulin. Hindi naman nakalayo dahil naabutan bago pa makaakyat sa kabilang bundok. Maigpit niya itong hinawakan para hindi na makatakas. Ang bilis mo rin kumelos, ano? Pasensyahan na lang tayo. Hindi na ako maaawa sa'yo. Maging yung apo ng yumao mong kaibigan dinali mo. Anong klaseng kaibigan ka? Kung sabagay, ang halimaw ay mananatiling halimaw. Hindi na makikilala ang kaibigan sa oras na magutom ang sikmura. Ngayon, bubusugin kita ng manahimik ka. Binuhusan ni Tatay Eleazar ng alak ang aswang. Ibinuka ang bibig. Ipinasubo ang mutya. May balak pa sanang magpalit ng anyo bilang aswang, pero hindi na natuloy. Mabilis umepekto ang tanga ng matanda. Nagwala ito ng nagwala, pero sinigurado ng matandang antingero na tuluyan na itong mamamatay. Nanghina na ang matandang babae, tuluyang binawian ng buhay. Napabuntong hininga na lamang si Tatay Eleazar. Sandali pa niyang tinitigan ng bangkay. Pagkatapos ay minabuting dalhin sa pinakamasukal na bahagi ng lugar upang hindi madaling mahanap. Bumalik na ang matanda sa bahay ng mag-asawang Gino at Elena. Tinignan niya ang dalawa. Wala namang nangyaring masama habang sila lang ang naiwan. Nag-alala ang mga ito, pero sinabihan niyang magpahinga na at bukas na ibabalita ang tungkol sa aswang na kanyang pinuksa. Habang nasa higaan, hindi mapakali si Tatay Eleazar. Ganito ang kanyang sitwasyon sa tuwing makakapatay ng aswang. Alam niyang tama ang ginawa dahil nararapat lamang iyon sa nilalang na walang ibang alam kung hindi ang sindakin at biktimahin ng mga tao. Pero may parte din sa kanya na nanghihinayang sa buhay ng mga ito. Minsan na rin siyang napapatanong kung bakit may ganong klaseng nilalang sa mundo. Bakit kailangan pang may masaktang tao at may mamatay na nilalang? Bakit hindi na lang magsama ng walang nasasaktan? Naging mas malalim pa ang pag-iisip niya hanggang sa hindi na malayan. Sumikat na ang araw. Kung hindi nahawi ang kurtina ng bintana, hindi mapapansing umaga na pala. Bumangon na lamang siya at lumabas. Sakto namang gising na ang mag-asawa at upang walang masayang na oras, ipinagtapat niya ang totoong nangyari sa nagdaang gabi. Tama kayo. Ang babaeng kaibigan ng yumaon yung ina ang aswang. Nakaengkwentro ko kagabi. Wala na siya. Huwag na kayo mag-alala. Dahil magmula ngayon wala nang manggagambala sa inyo. Iiwanan ko rin kayo ng pangontra para kahit papano may proteksyon sa inyong tahanan. Hindi na rin ako magtatagal. Kailangan kong umuwi. Pagkatapos mag-agahan, nagpaalam na si Tatay Eleazar. Sinigurado niyang mapanatag ang kalooban ng mag-asawa bago siya umalis. Ilang sandali rin siyang nagmasid sa kabundukan. Malakas ang enerhiya ng mga aswang doon at upang mabawasan, nagbaon siya ng isang butil ng mutya sa mismong bundok. Sinabayan niya rin ng maiksing orasyon. Nang matapos ay nagpatuloy na sa paglalakbay. Pagka-uwi sa tahanan, hindi pa nga nakakaupo ay binulabog na ng ingay mula sa nagtataasang boses ng asawa. Kakagaling lang nito mula sa tindahan. May dalang mga gulay na walang pakundangang ibinato sa kanya. Ay sa wakas, nakauwi na ang magaling kong asawa. Sino nagsabing bumalik ka pa dito? Ang linaw-linaw ng pagkasabi ko. Doon ka na tumira kasama ng mga aswang dahil dyan ka naman alista. Norma, ano ba? Magtigil ka nga. Hindi ka na nahiya sa mga kapitbahay. Malapit na tayong palayasin ng mga yan dahil sa kaingayan mo.
Itiko mo nga yung bunganga mo kahit ngayon lang pakiusap. Huwag mong dahilan ng ibang tao, umalis ka, lumayas ka. Wala kang parte sa buhay ko. Doon ka tumuloy sa mga tinutugis mong aswang. Magsama kayo, total magkamukha na kayo. Sigurado ka papalayasin mo ko? Ikaw rin. Meron pa naman akong dalang pera. Ibibigay ko sana sa'yo. Inilabas ni Tatay Eliazar ang perang natanggap mula kay Gina at Elena. Hindi napansin ng matanda. Inilagay ito sa kanyang bag. Ayaw niyang tanggapin ang pera. Ngunit nang tignan ang laman ng bag, pasikreto itong inilagay ng mag-asawa. Anong akala mo sa akin? Mukhang pera? Akala niya madadala si Nanay Norma. Hindi pala. Mas lalo itong nagalit. Napilitan siyang lumabas ng tahanan. Sa bakuran na lamang nagpalipas ng oras. Ilang sandali pa lumabas ng bahay ang kanyang asawa at hindi siya pinansin. Kinabahan ito dahil may bitbit na itak. Dumiretso sa likod. Nagsimulang magsibak ng kahoy. Nung una hindi kumibo si Tatay Eliazar. Pero dahil sunod-sunod na ang ingay ng pagsibak, hindi niya na napigilan ang sarili. Lumapit siya at pinagmasdan ng asawa. Dito niya napansin. Bahagyang pumapayat ito. Pagod ang mga mata. Parang pinipilit na lamang na kumilos. Napabuntong hininga siya at saka kinuha ang itak. Ako na. Baka masugatan ka pa dyan, oh. Pumasok ka na nga sa loob. Ihatid ko na lang mamaya yung mga sinibak na kahoy. Hindi na. Ako na, kaya kong gawin to. Ayokong umasa sa'yo. Punong-puno ng katamaran niyang pagkatao mo. Ano ka ba, Norma? Ako na dito. Gawain to ng lalaki kaya sumunod ka na lang sa akin. Pumasok ka na, huwag ka nang makulit. Aba, tignan mo nga naman kung sino nagsasalita. Eliazar, nalunok mo ba yung mutya mo kaya ka nagkakaganyan? Hindi uubra yung estilo mo sa aking bait-baitan. Norma, pasensya ka na kung tamad ang asawa mo. Pero gumagawa naman ako ng mga gawaing bahay eh. Hindi nga lang nagagawa kagad pero tinatapos ko naman. Ano pa bang gusto mo? Mabuti naman at naitanong mo yan. Ang gusto ko lang naman, huwag mong iparamdam na mas malaga yung tungkulin mo bilang antingero kaysa sa asawa mo. Parang palagi na lang ako nauhuli. Parang mag-isa lang ako sa buhay na to. Hindi na kita maramdaman, parang ang layo-layo mo na. Masyado kang nakatutok sa panunugis ng iba't ibang nilalang. Nakakalimutan mo yung responsibilidad bilang asawa. Ayos lang sana kung unti-unti mo nang ititigil. Nag-aalala ko sa'yo. Tumatanda ka na. Nagkakasakit ka na din. Wika ni Nanay Norma. Tinalikuran siya nito matapos magsalita. Ramdam niya ang pag-aalala ng asawa. Abay, yun lang pala ang kinakagalit ng gurang na to. Gusto lang pala ng lambing. Pero nga no, ngayon ko lang din napansin. Masyado ngang nakatuon ang isipan ko sa pagtugis ng mga aswang. Nakakalimutan ko ng alagaan yung asawa ko. Ay naku naman talaga, oo. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, nasa labas pa rin si Tatay Eliazar. Hindi sila nagkausap ni Nanay Norma. Ayaw niya ring unahan dahil masama pa ang loob nito. Lumipas ang ilang sandali na kaidip siya. Nagising na lang nang may tumapik sa balikat. Pagkamulat, bumungad si Aling Nene. Ay, pasensya ka na kung nagulo ko ang pag-idlip mo. Paring Eliazar, kailangan ko ang tulong. Yung anak ko, inaasbang, buntis yun. Tulungan mo. Inaaswang? Paano mo naman nalaman na inaaswang nasa kabilang baryo yon? Pagkagaling ko sa tindahan, dinalaw ko siya at yun nga ang kwento. May umaaligid at saka tuwing gabi,
Napakabaho daw ng amoy. Tulungan mo naman. Eto na naman tayo, aswang na naman ang pinagbibintagan. Paano siya nakasigurado? Baka kapitbahay lang nila yung umaaligid doon o hindi kaya kawatan. Pareng Eleazar, alam ng anak ko ang pinagkaiba ng ordinaryong tao sa isang halimaw. Kaya nakikiusap ako. Tulungan mo yung anak ko. O sige, tignan natin. Sandali lang at magpapaalam ako sa asawa ko ha. Umalis ka na. Unahin mo yung aswang. Baka makawala pa. Nagulat si Aling Nene. Pabalibag na isinara ni Nanay Norma ang pintuan. Magkaaway ata kayo ng misis mo. Pero pwede bang unahin mo muna ang anak ko? Ayoko mawala ng apo. Nalito si Tatay Eleazar kung sino ang uunahin. Pero sa huli, pinili niyang tulungan muna ang ibang tao. Nagmamadali niyang pinuntahan ang kabilang baryo. Sa malayo pa lang naaamoy niya na ang sangyo ng aswang. Habang lula ng tricycle, nagsimula siyang magkarga ng orasyon. Pagkababa, hinanap kagad ang pinagtataguan ng nilalang. Inutusan niya si Aling Nene na puntahan ng anak na buntis. Kailangan niya itong samahan, samantalang siya naman ay tutugisin ang nilalang. Sa likod ng bahay ito nagtatago. Maingat na lumapit si Tatay Eleazar para hindi madaling mapansin. Kargado na siya ng sabulag. Nang makalapit, inambahan niya pero mabilis itong nakakilos. Lumaban pa kung kaya't medyo nahirapan ang matanda. Napaatras siya upang makailag sa mga kalmot nito. Mabuti na lang, kakauyan ang bahaging iyon. Malayo ang distansya ng mga tahanan kung kaya't walang ibang nakapansin sa kanila. Isa pa madilim na ang paligid. Nang makabuelo si Tatay Eleazar at masukat ang galaw ng aswang, hindi niya ito kinaawaan. Mabuti na lang, nagawa niyang damputin ng itak. Matapos mataga ang nilalang ng paulit-ulit, isiningit niya ang butil ng mutya. Ibinaon sa sugat nito sa dibdib. Umangil ng napakalakas ang aswang at upang matahimik, binusalan nito ng matanda. Dito na nangisay ng todo ang nilalang. Makalipas ang ilang minuto hindi na nakagalaw. Tuluyang binawian ng buhay. Umalis siya kaagad para matignan ang kalagayan nila Aling Nene. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang dalawa. Dahan-dahang lumalabas dahil manganganak na ang anak. Tulog, Paring Eleazar. Manganganak na ang anak ko. Doon tayo sa bahay ni Maring Silta. Lumakad sila papunta sa kabilang sityo para mapuntahan ang tahanan ng komadrona. Inasikaso na ang panganak. Hindi magawang umalis ni Tatay Eleazar. Nangangamba siya na baka may pumuslit na aswang at madali ang sanggol. Naghintay siya hanggang sa lumipas ang ilang sandali at nailabas na ang bata. Naging maayos naman. Wala na ring banta ng panganib. Nang masiguradong ligtas ang lahat ay nagpaalam na siya. Pasado 1:00 ng madaling araw nang makauwi si Tatay Eleazar. Tahimik na ang paligid ng tahanan. Nakapasok naman siya dahil naiwang nakabukas ang pinto. Nang makitang mahimbing na natutulog ang asawa, tumabi na siya upang makapagpahinga. Kinabukasan tanghali nang nagising si Tatay Eleazar. Wala na si Nanay Norma ng mga sandaling iyon. Pagkatapos mananghalian, nagmamadali siyang nagtungo sa kanilang tindahan. Naabutan niya roon ang asawa na abala sa gawain. Bigla siyang nakaramdam ng hiya at hindi magawang lumapit. Pero nang dinagsa ang pamilyan, napilitan siyang tumulong para hindi maging kawawa ang asawa sa kaliwat kanang gawain. Oh, ano ginagawa mo dito? Aawain mo pa talaga ako. Sarap ng mga suki mo, ipagpaliban mo muna yan.
Saka na tayo mag-away kapag naubos na yung paninda. Maraming bumibili oh. Hindi na rin nagawang sumagot ni Nanay Norma. Nahiya sa mga suki na nasa harapan lang. Ibinuhos nila ang atensyon sa gawain ng tindahan. Nang matapos na ang oras at sumapit ang 6:00, dahan-dahan silang naglikpit at nagsara. Pag-uwi ng tahanan, tila hindi magkakilala ang dalawa. Malayo ang distansya sa bawat isa. Natukso pa ito ng kakilala. Paring Eleazar, naghiwalay ba kayo? Yung asawa mo, ang layo-layo niyo sa isa't isa. Kung kailan naging matanda, saka naisipang maghiwalay. Lambingin mo kasi pare. Yakapin mo, halikan, para hindi man lamig sa'yo. Ayan o, iniwanan ka na. Napakamot na lang ng ulo si Tatay Eleazar nang makita si Nanay Norma na ang bilis ng lakad. Masyado na itong malayo. Nang lumiko sa kabilang daan, hindi na nakita at iniwanan na talaga siya. Paring Eleazar, nasa uling yugto na tayo ng ating buhay. Pakisamahan mo na mabuti si Mang Norma. Huwag mo hayaan na sumuma ang loob hanggang kamatayan. Ay naku. May hindi lang kami pagkakaunawaan, maayos din namin yan. Aba dapat lang, ayusin mo talaga pare. Mahirap yan. Tumango si Tatay Eleazar sa dalawang kaibigan. Nagmamadali na siyang umuwi para kausapin ang asawa. Kaso nga lang pagliko niya ng daanan, naabutan niya itong nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang isang bata. Magtatanong sana ito pero hindi na nagawa nang makita ang aswang sa unahan. Nanlilisik ang mga mata. Nakatingin kay Nanay Norma. Aba, lakas ng loob mo ha. Talagang asawa ko pa ang bibiktimahin mo. Kagad hinabol ni Tatay Eleazar ang nilalang. Nang makapa ang nakasugbit na itak sa tagiliran, hindi na siya nagdalawang isip. Tatakas pa sana papunta sa kabilang bundok ang aswang. Tinaga niya ito ng paulit-ulit. Hindi tinigilan hanggang sa maputol ang ulo. Saka lang natauhan ng matandang antingero. Patay na ang aswang. Ang huling ginawa niya, sinunog ang katawan ng nilalang. Kagad siyang bumalik sa lugar upang matignan ang kalagayan ng asawa. Naroon pa rin ito at yakap-yakap ang batang hindi niya kilala. Nang mapatingin sa tabi, nagulat siya sa nakahandusay na bangkay ng isang babae. Nakilala din dahil tinawag ito ng bata na nanay. Ilang araw ang lumipas. Namuhay si Tatay Eleazar at Nanay Norma sa kanilang tahanan kasama ang batang naulila. Ito rin ang naging tulay para magkaayos sila. Hindi na rin humadlang si Nanay Norma kahit araw-araw na umalis ang asawa para manugis ng aswang dahil meron na siyang nakakasama. Subalit binago na ni Tatay Eleazar ang kanyang ugali. Naninibago sa pagdating ng bata. Nasabik siya na umasta bilang ama. Umaalis man siya para manugis. Nagmamadali din siyang umuwi upang makapiling ang pamilya at ang bagong biyayang dumating sa kanila. Ang dating bangayan, naging maayos. Naging magaan ang pag-uusap. Naging magaan ang pagsasama. Nang dahil sa dumating na bata, isang biyaya sa kanila ng amang may likha. Opinyon para sa kwento mga kabayan. Ako, bibigyan ko lang ng atensyon yung dulo. Kumbaga, yung buhay kasi ng antingero, ito'y pag-aalay ng buo mong pagkatao upang ikay tumulong sa kapwa. Pero makikita mo rin, kasi nagkakaroon na siya ng realization na marami na siyang pagkukulang. Ang mismong gumawa ng solusyon yung yung pagkakataon. Masalimuot man dahil namatay yung nanay ng bata kasi nagambala ng aswang. Pero kung titignan mo yung mas malaking imahe, ito naman yung naging daan upang magkaayos ang dalawang matanda. At syempre, magampanan pa rin ni Tatay Eleazar ang kanyang tungkulin na protekta ng mga kabaryo.
Kaya ba mga kabayan, anong opinion nyo para sa kwento? Kung sakaling gusto nyong i-share, nariyan sa comment section, comment nyo lang. Maraming salamat. Mahilig ka bang mag-travel o palagi kang wala sa bahay? Pero natatakot ka sa lason, kulam, barang o gayuma? Eto, habak nila ng keychain, bakos de gera, proteksyon at pampaswerte sa bawat paglalakbay. Ang habak nila na keychain, isang makapangyarihang proteksyon na maaaring dalhin kahit saan. Nagsisilbi itong pananggalang laban sa laso ng tao, elemento, nilalang, at nagbibigay proteksyon laban sa palipad hangin, usog, tigalpo, at iba pang masasamang espiritu. Kilala din ito sa Rebuelta, kung saan ibinabalik nito ang sumpa o malas sa pinagmulan. Binuo mula sa mga bibihirang sangkap tulad ng itim na lupa ng makiling, tawas tapol, diamante negra, bato balison, at iba pang mga sikretong sangkap. Mainam itong dalhin sa mga naglalakbay o mahilig sa hiking bilang proteksyon laban sa masasamang elemento. Bukod dito, nagdadala din ito ng pampaswerte lalo na sa negosyo. Ilagay lamang sa altar na nakaharap sa silangan para sa magandang pasok ng kita. Isang keychain na hindi lang dekorasyon, kung hindi isang espiritual na gabay at proteksyon para sa araw-araw. Kung ikaw yung tipo ng tao na madalas wala sa bahay, palagi naglalakbay, mahilig mag-travel, bagay sa'yo ang habak de lana. Subukan mo.